Hindi ko na alam ang sasabihin ko. I was completely afraid of everything. Ako ba ang mali? Mali ba siya? But I saw them kissing. I need to go. Umiiyak na sabi ko, sabay po na sa mga luhang tila ulan na dumadaloy mula sa mga mata ko. My heart is hurting. Para itong pinipigan ng paulit-ulit. Ang sakit-sakit at kapag nagtagal pa ako dito sa harap niya ay hindi ko nakakayanin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Palagay ko masasaktan lang ako. Masasaktan lang ako kahit saan ako pumunta. Tumalikod ako at akman tatakbo palayo pero mabilis niyang nahawakan ang palapulusuhan ko ng sobrang higpit. Nilingon ko siya habang puno ng luha ang mga mata. And I saw his angry eyes once again. Nagdidilim ang mga mata niya at alam kong galit siya. Hindi ko maunawaan ang galit niya. But I don't care. Gusto ko lang na makaalis dito ngayon. Bitawan mo ako, please. Nangihin ang bulong ko pero alam kong rinig niya iyon. May dumaan kong anong emosyon sa mukha niya kaya tiimbagang siyang nag-iwas ng tingin at kasabay noon ay ang pagbitaw niya sa akin. Iyon ang gusto kong mangyari pero sa oras na binitawan niya ako ay nagbigay sakit sa akin. Mas lalong tumulo ang mga luha ko at hindi na ako naghintay pa ng kahit na ano. Dala-dala ang humahapdi kong puso ay tumakbo ko ng napakabilis. At isa lang ang laman ng isip ko, ang makaalis dito, ang makalayo. Halos mapuno na ng luha ang pisngi ko pero wala na akong pakialam. Ramdam ko rin ang mga tingin ng mga taong nagtatrabaho dito sa akin pero hindi ako huminto. I continue running even if my vision is slightly blurry because of my tears. Kung tama ngang pinaglaruan niya lang ulit ako ay wala na akong magagawa. No one pushed me to hope. Sadyang ako lang itong minamahal siya. Sadyang ako lang ang hindi makalimot. Kasalanan ko rin. Kasalanan ko sa una pa lang. Nang makakita ko ng tricycle ay mabilis kong pinarahan iyon. Manong bilis po! Umiiyak na utos ko sa driver kaya medyo nataranta ito at mas binilisan pa ang pagdodrive. Napatakip ako ng palad sa mukha ko saka mas lalong humaguluhol. Bumalik sa isip ko lahat ng nakita ko kanina. The kiss, his cold eyes, his anger, and that woman's smile. I hate myself for loving him. I hate myself for being a fool. At lalo na ang umiyak ngayon. Ako lang ang nasasaktan. Akala ko kasi okay na. Akala ko iba na to. Umasa ako. Umasa ako sa wala. Hindi na ako natuto. Nagpadala na naman ako sa tukso at sa bugso ng damdamin. Manong dito na po. Paus na para ko, kaya unti-unting huminto ang tricycle sa tapat ng bahay namin. Mabilis kong ibinigay ang bayad ko, saka patakbo kong pumunta sa bahay. Anak! Gulat na sambit ni tatay na nakaupo sa terrace ng bahay. Kagad ako nag-iwas ng tingin kahit pakitang-kita na niya ang namamaga kong mga mata. Muli na namang namuo ang mga luha ko at ilang segundo lang ay tumulo na naman sila ng sabay-sabay. Pasok na po ako, tay. Sabi ko habang pinipilit na pigilan ang pagsabog ng hagulhol ko na hindi ko na mapigilan. Ano nangyari? Habol na tanong niya pa pero patakbo na akong pumasok sa loob ng kwarto ko at agaran na nilaki yun. Dahan-dahan ako sumandal sa pinto habang lumuluha ng tuloy-tuloy. Ramdam ko ang sakit ng dibdib ko at hindi ako makahinga ng maayos. Mahapdi rin ang mga mata pati na ang lalamunan ko. Kahit anong pilit ko na huwag umiyak ay hindi ko kayang pigilan ang pagtulo ng luha ko. Hanggang sa may hagulhol nang kumawala. Unti-unti akong dumausdos sa sahig at doon humaguluhol ng sobrang lakas. Itinago ko ang mukha ko sa dalawang tuhod ko. Magkadikit habang patuloy na rumaragasa ang mga luha ko. I got food again. Umiiyak na bulong ko sa sarili na para bang kung buong magdamag akong umiyak ay may magbabago. Na pwedeng mawala ang sakit. Na pwedeng makalimutan ko na mahal ko. Kung pwede lang sana na makalimot na lang. Anak, nandito sa Ivan. Anak, lumabas ka. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ni tatay. Mabilis akong tumayo saka nagpunas ng mga luha. Mas tumoble ang lakas ng pagkabog ng puso ko pero wala akong plano na lumabas. Anong ginagawa niya dito? Matapos niya akong saktan? Mabilis na nagawi ang mata ko sa itaas ng kama. I saw some of our things. His used white t-shirt, my brochure, and his boxers. Mas lalo akong naiyak dahil alam kong may mga gamit din siya sa drawer ko. Did he came here to get his things?
Nakaramdam ako ng panghihina kaya muli akong napasandal sa nakasarang pinto. Open the door. Sabi ng malamig na boses sa labas kaya napapikit ako habang lumuluha. No. Bulong ko sa sarili ko habang humihikbi. Kukunin na ba niya lahat ng nandito kasi totoong pinaglaruan niya lang ako? Open up. Let's talk. Muling sabi niya sa labas pero umiling lang ako ng ilang ulit. No. Sagot ko at medyo ngayon ay medyo malakas na ang pagkakabigkas ko kaya siguradong narinig niya iyon. Parang sinasaksak ako ng paulit-ulit. Ang sakit-sakit. Kung may maaari lang akong gawin para huminto na ng tuluyan ang sakit na ito. Paano? I love him before but I even fall in love with him now. Mahal ko siya kaya ako nasasaktan. Ang sakit-sakit. Faith, I said open up the door. Madiin na sabi niya pero umiling lang ako habang pigil na pigil sa paghagulhol. Ayokong marinig niya ang hagulhol ko. Ayoko siyang makita sa mga oras na ito. I said open the door. Tila nagbabanta na sabi ulit ni Ivan pero nagmatigas pa rin ako. Naikuyom ko ang kamao kong nanginginig. I will never open the door. Huminga ako ng malalim sa kadahan-dahan na naglakad palapit sa kama para kunin lahat ng mga gamit namin na nagkalat sa ibabaw. Pero wala pa akong nadadampot ay agad ko nang narinig ang pagbukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ko at kagad ako napalingon doon. I immediately saw Ivan walking towards me. Kaagad ako nataranta pero mabilis niyang naisara ang pinto ng kwarto na lalong nagpakaba at nagpabaliw sa akin. Mabilis na natuon ang nagdidilim niyang mga mata sa akin at hindi nakaligtas sa paningin ko ang umiigting niyang panga. What are you doing here? Nanginginig na tanong ko pero patuloy lang siya sa paglapit sa akin kaya napaatras ako ng napaatras hanggang sa mapaupo ako sa paanan ng kama. Nanunuyo ang lalamunan ko at kaagad ko siyang tiningala. I will prove you wrong. I am not just after your body. I guess you did not know that. Malamig na sambit niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Iyan ang mahirap sa'yo. You always run from the things that hurts you. Saradong isip mong pakinggan ako. If I told you that she's the one who kissed me, maniniwala ka? You think I like that? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umigting ang panga niya habang sinasabi ang mga iyon. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagpipigil ng galit. Kinakabahan ako. Anong pinagsasasabi niya? I have no kiss, no holding hand, and no make love. Fine. Just for you to get what you want. Sabi niya kaya dahan-dahan ako napalunok. What was he trying to say? What are you saying? Matapang na tanong ko pero mas umigting lang ang panga niya. I have no other woman. It's just you. Mabilis siyang tumalikod at tuloy-tuloy nang lumabas. Matapos niyang sabihin iyon. Napaawang na lang mga labi ko at hindi ako makagalaw sa sobrang gulat. My heart is beating so fast and my body produces some sweats. Naninindig rin ang balahibo ko at para akong kinokuryente. Gulong-gulo na ako. Naguguluhan ako. Hindi ko na alam. My heart is beating so fast in a hurtful way. Nakatitig lang ako sa pintong nakabukas. Gusto kong tumayo sa kasundan sa Ivan pero nangihina ako. Sa parteng ito, ako na ba nagkamali? Dahan-dahan ako. Huminga ng malalim saka nagpunas ng pisnging basang-basa dahil sa mga luha. Tumigil na rin ang pagtulo ng mga luha ko pero hindi nawala ang bigat sa dibdib ko. It's just you. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga katagang iyon kaya napapikit na ako ng mariin. I could feel my head spinning. Parang nasusuka ako na hindi ko alam. Ang sakit ng dibdib ko at ng ulo ko. Bigla ako napaupo ng maayos sa kama. Kalauna nang makita ko na muling pumasok si Ivan. Seryoso lang siya at hindi malang ako tinapunan ng tingin. Napalunok ako ng dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto at nang maisara iyon ay biglaan niyang hinubad ang slacks na suot, pati na rin ang pang-itaas niya. My eyes widened so I immediately avoided my gaze. Tahimik siyang naglakad papunta sa drawer saka nagbihis. Para ako nauubusan ng hangin hanggang sa tuluyan na niyang maisuot ang short at t-shirt niya. Nang maisuot niya iyon ay kaagad din siyang lumabas kaya hindi ko na napigilan pang mapasinghap. So, is it my fault? Mahal niya rin ba ako? Dali-dali akong tumayo saka nagbihis na rin ng pambahay. Matapos ko magbihis ay kaagad akong lumabas. Kaagad ko nakita si tatay at si Arman na nakaupo sa sala. Nag-uusap sila pero nang makita nila ako ay kapwa silang tumigil.
Napakunot ang noo ko saka tuloy-tuloy na dumiretso sa kusina para magluto ng para sa dinner. Nanginginig ang parehong kamay ko kaya napapikit ako nung humarap ako sa lababo. I don't know what's happening. Nang medyo maging maayos na ang pakiramdam ko, ay nag-umpisa na ako magluto ng mga putaheng nakita ko sa ref. Ouch! Mahinang daing ko nang nasugatan ko ng kutsilyo ang hinduturo ko. Kaagad kong hinugasan ang sugat pero habang ginagawa ko iyon ay may naramdaman ako ang presensya sa likuran ko. Mabilis ko iyong nilingon at nang makita ko si Ivan ay natigilan ako. Let me see. Mahinang sabi niya. He's acting cold. Hindi ako sanay. Pero kasalanan ko naman. Masyado bang naging sarado ang isip ko sa explanation niya? Am I too paranoid? No. Hindi na natapos sa sasabihin ko kasi bigla niyang kinuha ang kamay kong nakatapat sa gripo. I watched him check my small wound. Kunot ang noon niya. I suddenly want to hug him. Evan, mahinang sambit ko pero mabilis lang niyang binitawan ang kamay ko at tumalikod na siya. Nanghina ako dahil doon kaya napasandal ako sa lababo habang nakatulala. Ilang sandali pa ay bigla siyang bumalik. Sinundan ko siya ng tingin at palagay ko ay mababaliw na ako nang muli niyang kinuha ang kamay kong may sugat. He applied a band-aid on my wound. Ay sugat na sobrang liit lang. Matapos niyang gawin iyon ay umalis na din siya kaagad. Bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Napalunok ako dahil hindi ko alam ang gagawin. I saw him return on the couch in front of my father. Doon ko nakita ang pagmamasid na tatay sa amin kaya napaiwas ako ng tingin. Napahinga na lang ako ng malalim saka nagpatuloy na sa pagluluto. Pinilit ko ang sarili ko mag-focus sa pagluluto at hindi nagtagal ay natapos ko rin. Kain na. May nang tawag ko sa kanila habang naghahain ng dahan-dahan. Nandito pa rin ang kaunting kaba at pagkabahala sa akin pero lamang ang pagkailang. Ayusin niyo ang problema ninyo. Noong dito na natulog ang lalaking iyon wala akong sinabi. Tapos ganito lang. Ayusin niyo. Hindi na kayo mga bata. Biglang sabi ni tatay kaya napalunok ako ng dahan-dahan saka pabagsak na umupo si Celia. Umupo si tatay saka nag-umpisa ng kumain. Hindi nagtagal ay nakita ko sa Ivan na umupo rin sa Celia na nasa harapan ko lang. Kaagad ko siyang tiningnan pero noong magtama ang mga mata namin ay mabilis ako nag-iwas ng tingin. Biglang dumagundong ang puso ko kaya napainom ako ng tubig. Hindi ko alam kung paano ko nakaya ang sitwasyon. Basta nakita ko na lang ang sarili ko sa loob ng kwarto, ilang minuto lang ang nakakaraan. Tulala ako nakaupo sa paanan ng kama. Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Mas lalo lang nagwala ang buong katawan ko nang pumasok sa loob ng kwarto sa Ivan. Kaagad na nagtama ang mga mata namin kaya hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko dahil agaran akong humiga at nagtalukbong ng kumot. Napalunok ng mariin at nalamig ako nang maramdaman ang paghiga niya sa tabi ko. Mas sumigpit ang pagkakahawa ko sa kumot at halos pigilin ko na ang hininga ko. Ito ang unang beses na magkatabi kami na ganito, na walang yakapan o halikan, na walang pansinan. Was it really my fault? Hey, biglang sabi niya sa paus na boses kaya napaawang ang mga labi ko. I want to answer but I can't. Parang hindi ko mahanap ang mga salitang gusto kong sabihin. Parang wala akong kakayahang sumagot. Look at me. Paus, nasabi niya ulit. At hindi ko alam kung bakit biglang namasa ang mga mata ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang kumot para matingnan ko siya. Our eyes met immediately. Sorry. Nanginginig na sambit ko pero umigting lang ang panga niya. What should I do to prove myself? Mahinang tanong niya kaya biglang tumulong isang butil na luha mula sa kaliwang mata ko na agad ko ring pinunasan. I don't. My parents died and I was left alone with everything that could make my life better. I can get anything in just a snap. But for now, I only want one thing. Sinabi niya mga bagay na iyon habang titig na titig sa mukha ko. Evan, you made me horny before, but now it's different. I am not after your body this time. Sabi niya. Hindi ko na siya halos maaninagan dahil punong-puno na ng luha ang mga mata ko. Matapos niyang sabihin iyon ay mabilis siyang tumalikod sa akin. Likod na niya nakaharap sa akin. And God knows how much I wanted to hug him from behind. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil baka ayaw niya. Napasingap na lang ako bago dahan-dahan na tumalikod sa kanya para hindi niya marinig ang mahina kong paghikbi. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Sobrang naguguluhan na ako. Maybe I need his words. Gusto kong makampante.
Gusto kong makasigurado. Natatakot ako. Natatakot ako dahil palagay ko masasaktan lang ako ng paulit-ulit. I don't know how I managed to sleep that night. I am longing for his body heat but I didn't feel it that night. Nagising ako kinabukasan dahil sa tilaok ng manok sa labasan. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at ang unang tumambad sa akin ay ang maamong muka ni Ivan. Napalunok ako dahil sa kagustuhang halikan siya. Hindi kalakihan ang kama ko pero malayong agwat namin sa isa't isa na parang ayaw niya talagang madikit sa akin. Nasaktan ako sa ideyang iyon kaya dahan-dahan akong umupo sa kama pero hindi ko inalis ang tingin sa mukha niya. He's sleeping peacefully. It's just 5 in the morning and I wanted to sleep more. Pero mas gusto ko siyang pagmasdan ngayon. His thick lashes, pointed nose, clear skin, and a little bit furrowed forehead. Dahan-dahan kong hinawakan ang pisngi niya gamit ang nanginginig kong kamay. Pero saktong paglapat ng palad ko sa pisngi niya ay yun din ang pagmulat ng mga mata niya. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat pero hindi ko kinuha ang kamay ko sa pisngi niya. Our eyes met. I don't know what to say. Nanginginig ang mga mata ko at kasabay nito ay ang pagkabog ng puso ko ng sobrang bilis. I was expecting a sweet greeting from him just like what he always does in the past days, but it didn't come. Parang biglang may bumara sa lalamunan ko sa pagkakataong iyon. Dahan-dahan kong kinuha ang kamay ko sa pisngi niya saka kinuyom na lang iyon. Tears formed around my eyes at mas lalo ko pang hindi nagustuhan ang bigla niyang pag-upo ng walang kahit na anong sinasabi. No one uttered even a single word. No kisses, hugs, cuddles, and laughters. Mga bagay na nakasanayan ko na simula noong nagtabi kami gabi-gabi. Do you have work? Malamig na tanong niya kaya mabilis ko siyang nilingon. Nakita kong sa harapan lang siya nakatingin kaya nagawa ko siyang titigan ng ilang minuto. Oo. Nanginginig na sagot ko at pagkatapos noon ay bigla siyang tumayo. Kaagad ko siyang sunundan ng tingin. Mabilis siya nagsuot ng short at pagkatapos noon ay lumabas din siya ng kwarto kaagad. Mas lalong napaawang ang mga labi ko dahil sa nangyari. Why am I expecting him to kiss me just like what he always does in the morning? Napapikit ako ng mariin dahil sa naisip saka dahan-dahan na rin tumayo mula sa kama. Sandali ako nakaramdam ng pagkahilo kaya napahinto ako ng bahagya para pakaramdaman ang sarili ko. Bahagya ako pang hinilot ang sentido ko at nang maramdaman kong medyo maayos na ay tumuloy ako sa paglabas sa kwarto. Pagkalabas ko sa kwarto ay kaagad bumungad sa akin ang walang katao-tao na sala. Napakunod ang noo ko sa pagtataka kaya imbes na dumiretso sa kusina ay sa may pinto ako dumiretso. My brows furrowed when I saw my father and Ivan talking on the balcony. Walang damit pang itaas si Ivan at kapwa silang may hawak ng baso na hula ko ay kape ang laman. Biglang nanuyo ang lalamunan ko nang makita ang mga babaeng dumadaan sa daanan sa hindi kalayuan na napapalingon. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nainis. Inis na inis akong bumalik sa kwarto at tinampot ang damit ni Ivan saka muling bumalik sa labas. Wear this. Inis na sambit ko sabay bato ng damit sa kanya kaya mabilis niya akong nilingon na may gulat sa muka. Mas lalo ako nainis. He's a god. He is beyond perfect. And I won't let other women here stare at him like they want to eat him. Matapos kong gawin iyon ay mabilis akong pumasok sa loob saka dumiretso sa kusina. Pabagsak kong binuksan ng refrigerator para maghanap ng lulutuin. Hindi pa ako nakakahanap ay napapikit na lang ako ng mariin. Hindi ko alam kung paano ko makakaya ito. He is making me regret everything. This is killing me. I already said sorry. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makapagluto sa ganoong sitwasyon. Sa inis ko ay kumain na kaagad ako matapos ko magluto at tumuloy sa pagligo. Pagkalabas ko sa banyo ay naabutan ko si tatay at si Ivan na kumakain. Ivan's eye and mine met. Kaagad ko nakita kung paano bumaba ang tingin niya sa katawan ko. Nakatapis lang ako ng tuwalya ngayon. Bigla ako nataranta kaya mabilis ako naglakad patungo sa kwarto at agarang nagbihis. Sa gitna ng pagbibihis ko ay bigla siyang pumasok kaya nagulat ako. Tanging bra at panty pa lang ang suot ko. Kita ko ang paghagod niya ng tingin sa kabuuan ko. Umigting ang panga niya pero kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Napalunok ako sa kadahan-dahan na napayakap sa tiyan ko. If we were okay, he would hug me and kiss me. I am sure of that. Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko dapat kasi mabilis siya naghubad ng short at t-shirt kaya boxers na lang ang suot niya. I'll take a bath. Wait for me.
Malamig na sabi niya bago lumabas ng kwarto. Nanghihina naman ako napaupo sa kama matapos na nangyari. Gusto kong umiyak dahil sa malamig na pakikitungo niya. Ayoko nito. I don't like this. Para na kami bumalik sa dati. Noong mga panahon na amo ko pa siya at katulong pa lang ako. Napasinghap ako sa kanya papikit ng baniin para kahit paano ay bumalik ako sa sarili ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kaagad ako nagbihis. Pagkatapos kong magbihis ay yun naman pagpasok niya habang may tuwalya lang na nakapulupot sa may bewang niya. My eye suddenly fell on his hard abdomen. Napalunok ako at kaagad na nag-iwas ng tingin. Sa bigla niyang pagkalas sa tuwalyang tanging nakatabon sa pang-iba niyang katawan ay kaagad akong tumakbong palabas ng kwarto. I can't stand this. Nangihina ang tuhod ko at napasandal na lang ako sa pader sa tabi ng pinto ng kwarto. Hindi ko maiwasang mag-isip ng maraming mga bagay. Ano bang nangyayari? What should I do? Ano bang gusto ni Ivan? Ako ang nahihirapan sa ganito. Ngayon ko na-realize na baliw na pala ako. How can I push him away when I can't even stand for a day without hugging or kissing him? Sobra-sobra na ang nararamdaman ko para sa kanya. He already invaded everything in me. Naguguluhan na ako sa lahat. I love him. I truly do. I am in love with him. Is he feeling the same way? Ang dami mga tanong sa isipan ko na gusto kong itanong sa kanya pero wala akong lakas ng loob para magtanong. Natatakot ako na baka ang maging sagot niya ay hindi ang sagot na inaasahan ko. Bigla ako napatalon sa gulat nang bigla siyang lumabas mula sa kwarto. Kaagad niya ako nakita kaya napatayo ako ng tuwid. My heart is beating so fast. Para akong isang teenager na takot at kabado. Should I stay with you the whole day? For you to stop your delusions? He said, so I swallowed hard. Evan, stop. Nangihinang sambit ko kaya biglang umigting ang panga niya. Stop what? Nagdidilim ng mga matang tanong niya. Evan, I said I'm not playing. Mariin sambit niya kaya napaawang na lang ang mga labi ko. Stop acting like this. Ayoko nito. Stop acting cold. Please. Anig ko sa isip lang. Tulala ako habang nakaupo sa loob ng kotse niya. Ramdam ko ang inis niya ngayon para sa akin but still, he's driving me to work. Ilang beses na rin ako napabuntong hininga saka napapasulyap sa kanya. Nang makarating kami sa school ay kaagad ko siyang nilingon. Hawak ko ang seatbelt at handa nang kunin ito. Nang lumingon siya sa akin ay kaagad ako nag-iwas ng tingin saka sumimangot. I don't like this. Hindi ko inaasahan ang pagbaba niya para pagbuksan ako ng pintuan. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niya pero siya, plain lang ang mukha. Call me after your work. Susunduin kita. Malamig na sambit niya nang makababa ako bago nag-iwas ng tingin. Sige. Nanginginig na sagot ko. My fast-beating heart is bothering me so much. I am expecting him to give me a kiss but it didn't came. Napahinga na lang ako ng malalim saka napahigpit ang pagkakahawa ko sa bag na dala ko. Nagsimula ako maglakad papunta sa guardhouse para mag-log-in. Nakasimangot ako at pakiramdam ko may iiyak na ako anumang oras but I stopped from walking when I felt Ivan's hand on my elbow. Mas bumilis lang ang pagtibok ng puso ko sa kaagad ko siyang nalingon. Nakita ko na umiigting ang pangin niya. Napaawang kaagad ang mga labi ko pero mas lalo ko nagulat nang bitawan niya ako sa mabilis na paraan. I'll go now. Paus na sabi niya sa kadali-daling pumasok sa driver's seat. Naiwan akong tulala at hindi alam ang gagawin habang tinatanaw kung paano umalis ang kotse niya. Nang tuluyang mawala ang kotse sa paningin ko ay napabuntong hininga na lang ako. Ma'am Cortez. Tawag ng pamilyar na boses kaya mabilis akong lumingon sa bandang kanan ko. Natigilan ako ng bahagya nang makita si Sir Jaime. Minsan niya na lang kasi akong pinapansin. Kaagad ko nakita na sa gate siya nakatanaw pero nilipat niya rin naman kaagad ang mga mata niya sa akin saka matamlay siyang ngumiti. Sir Jaime. May nasagot ko kaya mas ngumiti lang siya pero isang iling lang ang sunod niyang ginawa. Wala. Sige, lagyan mo na ako. Sabi niya saka mabilis ako nilampasan na nagpakunot sa noo ko. Hindi ko nalang pinagtuunan ng pansin ang bagay na iyon. Dahan-dahan ako lumapit sa guardhouse kung saan marami mga teachers na gumagamit ng biometrics. Kaagad ko silang initian isa-isa dahil sa akin din naman sila nakatingin. Kung ako sa'yo, Faith, magpapakasal na ako agad kay Mr. Villaluz. Sabi nila kaya nawala ang ngiti ko.
Oo nga, mayaman na, gwapo pa. Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko, saka sana lalagpasan na sila pero pinalibutan na nila ako kaya wala akong takas. Pero Faith, nabibigay na ba niya lahat ng gusto mo? Pabili ka ng Prada at LV? Napalunok ako. Excuse me. Si Faith naman nahihiya pa. Tukso nila. Maganda ka, baka kaya ka nagustuhan. Pero dapat marunong ka kung paano gamitin. Napahinga na lang ako ng malalim dahil punong-puno na ako at hindi ko na napigilan pang sumagot. I am not after his money. Excuse me. Sabi ko kaya lahat sila biglang natahimik. Dali-dali ako nag-login at matapos kong gawin iyon ay umalis na ako doon. Tuloy-tuloy ako naglakad hanggang sa makarating ako sa classroom ko. I don't want to be rude but I don't like their words. Am I after Evan's money? No, I won't stoop that low. I love him. I love him so much even without his billions. Good morning, Ma'am Cortez. My students greeted me in chorus, so I smiled genuinely at them. Biglang nawala ang hindi magandang mood ko dahil sa kanila. Have you cleaned your respective parts? Tanong ko kaya sabay-sabay silang sumagot na nagpatawa naman sa akin. Mom, maraming late. Unfair? Sabi pa ng ilan kaya umiling na lang ako. Proceed na kayo sa covered court. Flag ceremony na mamaya. Sabi ko na lang na mabilis naman nilang sinunod. Ilang sandali pa ay mag-isa na lang ako sa loob ng room. Wala sa sariling napaupo ako sa lamesa ko, saka mabilis akong napatingin sa cellphone ko. Evan's numbers on my emergency list, kaya nasa homepage talaga. I have this urge to call him, but I stopped myself at tinitigan ko lang ang number niya. Di ko alam kung gaano ko katagal na ginawa iyon, basta bumalik lang ako sa sarili ko. Nang marinig ko ang ingay ng mga estudyante kong pabalik na. Napalunok ako, kaagad, dahil ang tagal ko palang natulala. Mabilis akong ngumiti sa mga estudyante ko saka dali-dali na kumuha ng libro bago pumunta sa gitna. Get 1/4. Sabi ko, narinig ko kaagad ang reklamo nila kaya mas lalo ko napangiti. In this case, sandali ko nakalimutan ang nanganganib kong buhay pag-ibig. Mambukas na lang, maawa ka. Sabi nila kaya umiling ako habang natatawa ng mahina. Get 1/4. Sabi ko ulit kaya mas lalong lumakas ang pagrereklamo nila. Mom, nakakaiyak. Multiple choice po ah. True or false? Wag identification, ma'am. Tiningnan ko ang lahat na nagpapanik. Hindi kasi ako nagsabi na magbibigay ako ng quiz ngayon. Nakakatuwa silang pagmasta na nagmamadaling mag-review. Pahingi ng 1/4? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Fine. Bukas na lang ako magbibigay ng quiz. Study your notes, everyone. And this morning, we will continue our discussion. I announced. Lahat sila'y napahinga ng maluwag kaya natuwa ako. Naranasan ko rin maging estudyante kaya alam ko ang pakiramdam na walang masagot sa quiz. If I will put myself in their shoes, I know I will feel the same too. Right now. Nakangiti kong tinuloy ang mga discussion sa topic ko. Hindi ko na malayan ang oras at nakalimutan ko na lahat ng pait na nararamdaman ko kanina. Naalala ko na lang ulit ang tungkol kay Ivan noong dumating na lunchtime at nahawakan ko na naman ang phone ko. No messages or missed calls from him. Ibang-iba sa mga nagdaang araw na minumunuto siyang nagma-message. Nangihina akong napaupo. Ivan, wala sa sariling nasambit ko. Biglang lumitaw sa isip ko mukha niya kaya mas lalo ko nakaramdam ng lungkot. Nahihilo din ako ng bahagya kaya napapikit ako ng mariin. Ivan, sambit ko ulit. I badly wanted to sniff his scent. I want to hug him, kiss him. I want his sweetness. I want his possessive arms around me. I want to feel him and this is making me crazy. Huminga ako ng malalim dahil sa mga naiisip. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I am really at fault pero hindi naman niya ako masisisi sa pag-iisip ng mga bagay na iyon. I claimed that he's playing and fooling with me again. That he's just after my body. Paano hindi ko isipin iyon kung ganoon ang nangyari dati? Natrauma na ako sa sakit. Palagay ko'y lolokohin at lolokohin niya lang ako. I accused him that things. I got hurt. Did I hurt him because of that? I don't know. Is he serious? Wala akong alam. Hindi ko alam ang mga dapat kong gawin kasi wala akong naririnig ng mga salitang galing sa kanya na maaaring magpakalma sa akin. I need assurance. I badly need it. Mahal mo rin ba ako, Evan? Sabihin mo naman para hindi na tayo naglolokohan dito.
Sabihin mo na para kapwa tayong hindi mahirapan. I can say that I am in love with you because I am afraid of getting hurt. Hindi ko alam ang mga tumatakbo sa isipan ko. Nakarating na ba ako sa puso mo? Ano ba ang dapat kong maramdaman? Saan ko ba ililugar ang sarili ko? May karapatan na ba ako? Lumipas ang ilang oras na yun lang ang tanging laman ng isip ko. Gulong-gulo na ang isip ko at nahihilo na ako. Pakiramdam ko may himatay ako kaya matapos ang huling klase ko ay mabilis ako nag-ayos ng gamit para makauwi na. Umuwi na rin ang mga estudyante ko kaya mag-isa na lang ako ngayon sa room. After fixing my things, I immediately got my phone to message Ivan like what he said earlier. Magtatype na sana ako kaso natanaw kong papasok ng classroom ang principal kaya ibinaba ko ang phone ko ng dahan-dahan. Sir, may nasabi ko. Bigla akong kinabahan sa hindi ko malamang dahilan. Ma'am Cortez, I have something to tell you. Sabi niya habang dahan-dahan na naglalakad papunta sa akin. Nangunot ang noo ko. Ano po iyon, sir? Tanong ko kaagad. Hindi nakalampas sa akin ang pasimpleng pag-ikot ng mata ko sa classroom ko. Napalunok ako at napahigpit ang pagkakahawa ko sa phone ko. Regarding your advisory, sabi niya. Nagtaka kaagad ako. If he wants to talk to me about my work, he must call me. Or he must call my presence in his office. Hindi napupuntahan niya pa talaga ako. Is it that important? The school stops has a group chat. Sir, sa office mo po. This is important. Sabi niya. Kinilabutan ako habang tinitingnan niya. Napaayos din ako ng tayo lalo na dahil lumalapit pa siya ng lumalapit. Sir, hindi na natapos ang sasabihin ko kaya napasingap na lang ako sa bigla niyang pagkahawak sa siko ko ng sobrang higpit. Nakaramdam ako ng sakit at kaagad kong winasiwas ang kamay ko pero hinigit niya lang akong palapit sa kanya. Ano ba? Malakas na sabi ko, nasabay tulak sa kanya na malakas pero malakas niya lang akong isinandal sa pader. Nabitawan ko ang cellphone na hawak saka sinubukan ko siyang sipain pero napigilan ito ng mga paan niya. Nanlilisik ang mga mata niya at pulang-pula ang mukha niya na mas lalo lang nagbigay sa akin ng kakaibang takot. Sir, ano ba? Sigaw ko sa sobrang takot. Sinipa ko siya ulit saka itinulak at dahil doon ay nakawala ako. Akmang tatakbo na palabas ng pinto pero kaagad niyang nahawakan ang blouse ko na kaagad na napunit. Noon pa ako nagtitimpi sa'yo. Wala kang kawala ngayon. Parang adik na bulong niya habang nanlilisik ang mga mata. Nagsitulo na ang mga luha ko at takot na ako. Huwag po! Huwag! Sabi ko, nanindig lahat ng balahibo ko nang magsimula siyang humaplos sa braso ko. Punit ng blouse ko at kita ng balikat ko pati ng strap ng bra. Huwag! Shh! You will like this. Mas magaling pa ako sa bilyonaryo mo. Akin ka na lang. I will provide everything. Bulong niya sa tenga ko kaya mas lalo kong umiyak saka nagpupumiglas.